O mga kakabsat, o sa mga ka-DDS natin dyan, Diyos ko Lord, Rudy, ay, tatay nyo, makakalaya na ba? Palalayain na nga ba? May plan rescue sila mga kakabsat. Kakabsat, dito daw sa United Nations. New stupid DDS propaganda. Diyos ko po, Rudy. Help start your lifestyle. Oh my goodness. Again, shoutout sa mga bagong pasok. Siyempre, no? Shoutout po sa inyo. LC Mix Vlog, shoutout ulit. May kalab shoutout. At siyempre sa mga team replay natin dyan, shoutout sa inyo, Mabsat. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Pasok, Sir Bad. PRRD, palayain. May pag-asang ma-rescue ng United Nations. Diyos ko, Lord, Rudy. Sige, tuloy. Sir Bad, buenas tardes. Buenas tardes, damas y caballeros. This morning, we reported about yung pagbaksak ng popularity rating ni Sara Duterte. Specifically, yung 51% ng mga respondents ng Pulse Asia survey na sinasabi they no longer trust her on matter of honesty in governance. Kumbaga, naniniwala 51% ng mga tao na respondents naniniwala na may guilty siya sa pagnanakaw. And nakita naman natin ito na sa mga nilalangaw nila na rally, even sa birthday ni Duterte, at even doon sa anniversary sa pagkulong ni Duterte sa ICC, kukonting tao na lang ang uma-attend. And Sir Bad, huwag masasaktan sila. 32 million sila. Huwag ganyan, masasaktan sila. One of the biggest indication na pabaksak na nga yung kumbaga naubusan ng mga tao na nabubola at naloloko pa nila ay yung palpak and very unsuccessful yung signature drive nila na kami naman. So sila lang, pinaka-biggest number na kuha nila is 300,000. Kahit tumulong na si Robin Padilla, sila Sara, sila Pulong, kinampanya na rin nila yan. Pero ang pinakamalaki na kuha nila na numero ay 300,000. And that is very small. That is very small compared sa sinasabi nilang 32 million SD card vote supporters ni Sara Duterte. O kaya yung 16 million SD card supporter ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ang 300,000 ay malayong-malayo sa target nila ng 1 to 5 million. So binaba na nga nila, sabi nila una, target nila was 5 million, and then 3 million, and then 2 million, and then 1 million, and then 500 na lang. Hindi pa nakabuo kahit 500 na lang. So they are very much afraid of Sara's dropping popularity. Kaya kung ano-anong gimmick ginagawa nila para hindi mawalan ng pag-asa, to keep the hopes alive ng mga minions nila. Kumbaga alam nila na kailangan BIT ka para maging or BST ka para maging DDS ka, bobo, estupido, tanga. Kaya ginagamit talaga nila yan. They are really pushing the issue ng they are really exploiting the stupidity of DDS supporters. Malas-malas lang nila na tatauhan na yung iba. Lalo na yung paulit-ulit na nila sinasabi na pakakawala na si Duterte, i-dismiss yung kaso for lack of jurisdiction, pakakawalan na dahil
may sakit ito dahil may mental problem na ito. Namamatay na daw ito, sabi ni Sarah, dahil sa ingrown. Ang sakit-sakit daw ng ingrown. Aray ko po. Pagkatapos natagpuan daw ito, nakahandusay, na pass out daw sa kulungan niya, ganon, or sa jail facility, ganon. So, hindi naman natin alam na kung yung pagmamriyang palad ba nakakamatay o nakakawala ng malay. O baka namimiss lang niya yung conjugal visit ni Hanilet Avancenia. Kasi kahit papaano, mas bata-bata pa yan kay Mrs. Zimmerman. So, siguro yun, kaya nahimatay siya. Baka nangawit yung kamay. Okay. So, pero kahit sa ganyan bagay na yan, hindi sila pinansin ng ICC. Itinapon sa basura yung mga drama nila na yan. May CCTV naman siguro diyan sa loob. Siguro hindi nakatutok doon sa CR, pero siguro sa buong room may CCTV naman at may roving guard naman diyan. So imposible na mahimatay siya na hindi alam ng mga gwardiya. So itong bagong gimmick nila ay pinapakalat nila itong ginawa na speech. Although totoong tao naman talaga itong tao to na isa rin na flip na Japanese na si Shunichi. Marangan tayo, Kapsat. Siyempre sa mga bagong pasok, shoutout sa inyo. Pulongges, shoutout, Kapsat. O sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Tuloy, Sir Bad. Fujiki. Sa pangalan pala. Kakatuwa na. Shunichi Fujiki. Na ito, sabi nila, kwando ito? Commissioner daw. sa United Nations. Pero it turned out, isa lang ito researcher ng miyembro ng isang Japanese organization na pinagbigyan magsalita sa isang small meeting ng United Nations, kasi hindi naman lahat binibigyan ng chance para magsalita sa plenary hall ng United Nations. Pero pinapalabas nila yung video na ganap daw yung speech niya. Meron talaga siya, may ginawang speech talaga siya, na ginanap daw sa 51st session of the United Nations Human Rights Council. Na mukhang hindi naman. Kasi di ba na-play ko noon sa inyo yung anak ko, nagbigay rin ng address dyan sa United Nations Human Rights Council. At na-play ko yun dito. At doon, kitang-kita, it's really a whole session. Kasi yung address ng anak ko ay about the fight against terrorism na ginagamit yung mga bata, yung mga malilit na bata na sinasabi natin mga child soldiers, ay tinetrain na para lumaban. Tinetrain na humawak ng bata, ng baril, elementary years pa. Problema yan doon sa amin, sa lugar sa amin. Pero noon, ngayon hindi nagaano. Kaya nagtayo tayo ng foundation natin na Kristiyano Islam Peace Library. Kasi nagtatayo kami ng mga library sa mga areas na may gera. In fact, more than 1,000 scholars na paaral namin, kasi ayaw namin na lolo rebelde, tatay rebelde, uncle rebelde, kapatid rebelde, yung 7 years old na anak, binibuild up na para maging rebelde. So ang ginawa namin, nagtayo kami ng library, binigyan namin ng free computer, binigyan namin ng free data. Doon sila nag-aral, gumamit ng computer kasi sa school, cardboard lang ginagamit nila. Dinodrawing lang nila sa cardboard. O eto ang keyboard, yan ang computer screen. Pero karton lang. Parang si Duterte, karton lang. So binigyan namin for the first time ng real computer. Grabe naman. Ginawa namin yun simula year
201. 201. Tayo nagpatayo yan, foundation na yan. So dahil doon, marami mga bata sana na ina-idolize yung lolo, tatay, uncle, kapatid na naging rebelde or terorista. Nung nahawakan nila yung computer at binigyan namin sila ng scholarship, naging engineers, meron ngayon nag-aaral doctorate, naging teacher, naging architect. Hindi na nila sinunod yung mga parents nila. Andun na, nasa abroad na. Nagtatrabaho, earning dollars. Yan, ginawa ng foundation namin. Kaya, pinasalita yung anak ko. Itong si Pujiki ay hindi naman maliit na at ang grupo na ni-represent niya, in fact parang niloko pa niya yung United Nations kasi ang organization niya ay tawag International Career Support Association. Sabi niya magsasalita siya about professional work, about professional career and in the context of human rights. Pero habang nagsasalita na siya, isinaksak niya na yun daw, kawawa daw si Duterte, dapat palayain, ganon. Ang tayo daw, suportado daw kay Duterte, tayong lahat. Kumbaga, niloko niya. Sana nga iban na ito ng United Nations Human Rights Commission. At kaya yun, pinapakalat na ito ng mga DDS. O yan, meron na hapon nagsalita sa United Nations at United Nations may ginagawa ng rescue plan para i-rescue si Duterte. O yan mga post nila, mga ganyan. Yan, si Sujiki. Kaya itong Rappler Philippines ay naglabas na. Naglabas ng denial na fake news ito, fake news. Na hindi ito totoo. Fake report ito. Sandali. Na walang katotohanan ito. Sandali. O yan. Walang katotohanan, peke siya, peke. O, pinak-check nila, walang katotohanan, walang rescue mission ang UN. Diyan sa kay si Sujiki na yan. Kumbaga hindi nila naman inaksyonan At itong ginawa niya speech, hindi doon sa United Nations Human Rights Commission. Ito ginawa niya speech doon sa United Nations Economic and Social Council. Na hindi naman related sa issue ng Economic and Social Council, hindi naman related sa issue ni Duterte. At doon rin, in fairness, sa speech ni Sujiki, hindi naman niya sinabi na meron ng rescue mission. Kumbaga, inaksyonan ng United Nations yung panawagan niya to rescue Duterte. Kaya yun. So this again shows, later on, meron tayo follow-up vlog, i-expose natin kung ano ba talagang personalidad nitong si Sujiki na ito. Kasi may isang Pilipino na traidor na naman na nakipag-meet dito. Later on, i-discuss natin yun. At sino ba ito si Sujiki na ito? Maka-Pilipino ba yan or anti-Pilipino? I-expose natin yan. So, bale introductory vlog pa lang natin ito na again,
we are just warning the public not to believe in another fake news ng mga DDS. Ha? Alam nila na ang tulad ng sinasabi natin parati, hindi transferable yung 你的电子邮件是您在网上的第一印象 Oh, Chinese na. May ching. yung magnetism, ang tawag natin dyan, magnetism. Yung si Duterte kasi, if you get to know him like I got to know him nung naging kliyente ko yan, ay talaga naman, he's a very likable person. Well, naging monster na siya nung naging presidente siya at nagsimula na siya pumatay ng tao. But when I met him, hindi pa siya ganun. Hindi pa siya mamamatay tao. Ang kalaban lang niya mga ABB, Alex Bongkayaw Brigade, na mga killers rin naman sa Davao. Iba siya. Very likable siya. Pero malayo siya, yung personalidad niya, sa mga anak. Kay Sara, kay Pulong, kay Baste, na medyo ang dating mayabang, brusko, at elitista. Si Duterte, kahit anak ng gobernador, anak ng mayor, pero kahit papano, na totoo na nagkuhan talaga siya. Down to earth talaga siya. Pero ang problema, nakakulong na siya. Hindi siya makita ng tao. Ha? 'Di ba? Kahit lang nga sa mga mga lovers, 'di ba? Sabi nila out of sight, out of mind. Yung kung hindi mo na matagal nakita ang tao, medyo mawawala na siya sa isip mo. So ganon si Duterte. Kaya they have to make itong mga fake news na ito, they have to manufacture fake news na ganito to keep the hope alive until 2028. Something na kung hanggang ngayon, 1 year na, hindi pa napalabas si Duterte, naniniwala ka pa na mapapawala siya sa mapapauwi siya, di napakabobo muna talaga. Lalo na kung 2 years from now, during the campaign season for the 2028 election. Yun lang, bantayan lang natin at pagdasalan natin. Kasi kung namatayan, lahat naman tayo mamamatay. Namatayan during or before or few months before the 2028 election or during the campaign period at hindi pa na-impeach si Sara, hindi pa na-barred from running for office or hindi pa siya pinaaresto nila Boying Remulla, baka malusot yung plunder case sa kanya nila Boying o kaya mapaaresto siya ng ICC. Kung hindi mangyari yan, edi panalo si Sara. The same thing na nangyari kay Pinoy na hindi naman malakas noon sa mga survey until Cory died. So the same thing may happen kay Duterte. Kaya let's pray na mahaba pang buhay niya until mahaba pang panahon para pagsisihan niya yung ginawa niya. Hopefully until after the election and beyond. Well, never before. Pero kung mga 1 year before, makalimutan na yung mga tao. Pero kung mga 6 months before, delikado tayo dyan. Okay? Yun, sige. Yan Salamat, ang Bert. paunang vlog natin dito sa bagong hero daw ng mga DDS. Itong si Pujuki? itong Japanese na ito na hindi naman pala nagsalita talaga sa United Nations Human Rights Council at peke rin pala ito kagaya ng mga DDS na si Shunichi Fujiki. Okay? So, thank you very much everyone for watching. Again, advance happy Easter to all and see you in my next vlog. Salamat, Sir Bad. Ayun eh. Ako po. Sa United Nations Masad, umaasa mga garapata, mapapalaya yung tatay nilang karton. Diyos ko, Lord Rudy. Di ba, Pulong? Agoy. Guys, sa mga bago pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat. Okay, isa pa po tayong subtopic, Ma'am Sat.